Hello Picolandia and hello mga ka-dreams! Kayo ba ay katulad ko na nasa larangan ng pagninegosyo? Kung ang sagot nyo ay oo, ang video na ito ay para din sa inyo. So kapag tayo ay nagninegosyo, kailangan tandaan natin ang 5 bagay na ito. Number 1, greet our customers. So pagbungad pa lang ng customer sa harap ng ating tindahan or ng ating store, ng ating location, kailangan ay i-greet na natin kaagad sila. So para alam nila na merong ready na mag-assist sa kanila. Number 2, we must know how to recognize our customer. Dapat kilala na natin kung sino yung mga loyal customers natin or yung mga repeat customers natin versus doon sa mga first timer or mga baguhan nating customer. So, kapag kasi yung ating mga customer ay repeat customers na, kailangan alam na natin kung paano sila ipoprofile. Ano yung mga kailangan nila? Ano yung madalas nilang hinihingi? 'Di ba? Ano yung madalas nilang ino-order sa atin? Kasi may mga ganong klase ng customer. So, kagaya sa amin, alam ko na kung sino yung mahilig umorder ng sisig, mahilig umorder ng cordon bleu, mahilig umorder ng crispy sinigang or crispy kare-kare. So, napoprofile ko na kung ano yung need ng customers natin. So, number 3, we must encourage our customer. So, may mga customers na hindi makapag-decide kung ano yung kanilang pipiliin or yung kanilang bibilhin. So, naandyan tayo dapat para i-present yung items or yung services na meron tayo and i-offer kung ano yung mga best selling products or items na pwedeng magugustuhan nila. So, number 4 is engage with our customer. After nating ma-serve yung kanilang mga orders, kailangan ay makikipag-engage tayo, makikipag-usap tayo sa ating mga customers nang sa ganon, we know kung ano yung mga positive or feedback na pwede nating i-improve sa ating products and services. So, nang sa ganun din ay alam natin kung ano yung nasa sa loob or sa loobin ng mga customers natin. Okay? So, yon. Number 1, greet our customers. We must also recognize our customer kung anong type of customer sila. And then, we have to encourage them to buy our products and services by offering or by presenting our products. We must engage by making us involved doon sa conversation. And then lastly, lagi nating papasalamatan or we need to thank our customer after availing our products and services. So, doon po nagkakaroon ng value yung products and services natin kapag yung 5 bagay na yon ay nagagawa natin sa ating customer. Talagang hahanapin at babalik-balikan nila tayo. So, just like sa akin, alam ko na sabi nga nung aking mga staff na kapag wala daw ako sa store, ay hinahanap talaga ako ng mga customers namin because I always practice yung 5 tips na yon sa mga customers namin. And yun din yung tinuturo ko sa kanila nang sa ganon kahit wala ako ay kampante ako na pa-practice nila yung greet process. Thank you and ingat kayo.